Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dear brothers and sisters in the Lord, welcome to the Foursquare Church, San Juan City. And I'm Pastor Willan Gagis. Samahan niyo po kami ngayon sa gabing ito as we connect with the Lord, as we worship Him, as we praise Him, and as we lift up to Him our prayers. Hallelujah. Saan man po kayo naroon, thank you so much for joining us. Kung kayo po ay pauwi ng office, or kayo po ay nasa bahay na, or sa mga night shift po sa gabing ito, take care po sa inyong pagbiyahe at salamat po sa pagsama nyo sa amin sa ating panalangin. Praise the Lord. Let's start our prayer meeting tonight, praising the Lord and declaring that this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ano man po ang nangyari sa araw na to, still we will declare that this is the day that the Lord has made. Amen? At kung ano man po yun, kahit feel po natin, parang hindi po nag-fall into place ang mga bagay-bagay sa buhay natin today. Pero kapag ang Panginoon po ay kasama natin, alam po natin na may purpose po ang Lord. Amen? So, ours is still the victory. Amen? This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Let's rejoice. Rejoice in the Lord. Now let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice. Come on, let's rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, come on, in the Lord. Let's rejoice. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, woo, in the Lord. Come in, people of God, rejoice in the Lord. Let's rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, kahit ano man po ang nangyari sa araw na ito, we can still celebrate. Amen. Magdidiwang po tayo. Matutulog po tayo mamaya ng mahimbing. Magpapahinga po tayo na panatag ang ating mga puso at kalooban. Amen? Dahil alam natin, ano man ang nangyari sa araw na ito, yun po ay kalooban ng Diyos. Amen? At meron siyang plano sa ating mga buhay. And God is causing all things to work together for our good. Amen? Kaya tagumpay pa rin po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Oh, we give you praise, Lord. We give you praise, God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We glorify your name. The God that we are worshiping tonight is a great God. And He is worthy of praise. Great is the Lord and most worthy of praise.
the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord, in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy of praise. Sing it out, church. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Come on, lift your voice. Great is the Lord, in whom we have the victory. Yes, Lord, thank you for the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Come on, let's worship him. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. Come on, let's lift him up. Hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For
your faithfulness. Great is your mercy. Oh, we worship you, Lord, in spirit and in truth. Great is your word. Great is your power, Lord. We worship you. We worship you. We bless you, Lord. We worship you. Come on, church, let's continue to give him thanks for all the works that he has done in our lives. Oh, he aids us from our enemies. He gives us victory. Hallelujah. Oh, what a great and mighty God. Let's praise him. We bless you, Jesus. Great is your faithfulness, Lord. Great is your mercy, Lord. Great is your love, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, somebody thank the Lord. Thank the Lord. Hallelujah. Somebody bless the Lord for all his blessings. Yes, Jesus. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heaven. For you alone are God eternal throughout earth and heaven. For you alone are God eternal throughout earth and heaven. Above. Yes, Lord. We bless your name. Your name is above every name. Hallelujah. We worship your great name, Lord Jesus. We worship your great and awesome name, Lord. Hallelujah. That at the name of Jesus, every knee shall bow. At your name, Lord Jesus, every tongue shall confess that you are Lord. You are Lord. Hallelujah. To the glory of God our Father. Lord, we confess, we speak the name, the great name of Jesus, even right now, Lord. Ano man po ang aming mga sitwasyon, we speak the name of Jesus, the holy and great name of Jesus. Hallelujah. Sa mga may sakit po, Panginoon, we speak the mighty and great name of Jesus. Hallelujah. Receive your healing tonight. Hallelujah. Lord, there is peace in your name. There is joy in your presence. There is deliverance in your name. There is hope in your name.
There is salvation in your name. We worship your name, Lord. And continue to reveal, Lord, the power, the greatness of your power to us as we continue to study your word, Lord. Holy Spirit, give us wisdom and understanding. And let your word, Lord, transform us. Let your word, Lord, change our mind, our heart, Lord. Change us, Lord, to be the person that you want us to be like Jesus. We give you praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga kakarating pa lang po at kakapasok po sa ating Facebook Live, I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City, and this is our Wednesday prayer meeting. Kami po ay masaya na kayo po ay makasama namin tonight as we pray together. Alam po natin na meron pong gagawin ng Panginoon. Amen? Kaya meron po tayong expectant heart as we come before the Lord because we know that the Lord listens to our prayers at ang Diyos po ang tutugon sa ating mga panalangin. But before we go to our prayer time, tayo po ay saglit po na mag-review ng ating pong message last Sunday. Na-miss ko po kayo last Sunday. Siguro po napansin nyo na wala po ako dito sa church, no? After a long time po, siguro mga 40 years, ay muli ko pong minute, no? Na-meet yung aking lola. She's already 96. She actually just celebrated her 96th birthday last May 6, no? So, nakakatuwa po kasi yung lola namin sa side ng nanay ko, no, ay ang haba ng buhay at alam ko po may reason si Lord kung bakit pinahahaba niya ang buhay para kami po ay magkita-kita. Napakalinaw pa po ng kanyang isip. She was born 1930. At ang ganda po ng mga usapan namin kasi naalala pa po niya yung mga panahon ng Hapon. And I was joking at her na friend niya best friend niya si Melchora Aquino. No, sila yung mga nag-alaga no, sa mga sugatang katipunero. Nakakatuwa po at yung lola ko po, wala siyang maintenance, talagang ang linaw pa po ng mata, nakakalakad pa po kahit may tungkod, no? Kahit medyo hukot na po siya, pero nakakatuwa po na nagkita-kita po kami. The last memory of her, no, I have with her is nung namatay po yung lolo ko nung mga siguro kinder po ako. I was just 6 years old then, no, na namatay po yung lolo ko, nakaburol po siya doon sa San Pablo, Laguna. Tapos pumunta kami doon. Yun po yung naaalala ko no, sa aking memory. But after that, wala na po akong, wala na po kaming communication sa kanya. Hindi na namin alam kung nasaan siya. At hindi nga namin alam kung buhay pa siya. Pero nakakatuwa po kasi kinukwento ng tatay ko na yung mother ko ay hindi po tumigil sa pagpipray sa kanya, no? At saka sa mga kapatid niya. Talagang everyday po yan, kapag siya po ay nananalangin, sinasama po niya ang mother niya. So, true enough, no, na sa kanyang prayer ay buhay na buhay po ang kanyang nanay. So, it was a very emotional reunion. Sinama ko po yung parents ko at saka yung iba kong mga kapatid, no. We traveled from here. Dito na po sila natulog nung Saturday sa church para maaga kami makabiyahe at sila po ay located sa Taysan, Batangas. Medyo gitna po sila ng Batangas. So, nakakatuwa po nung nabalitaan ng iba kong mga relatives sa side ng mama ko na pupunta kami sa lola ko, nagpuntahan na rin kaya nagkaroon po ng maliit na reunion at nakakatuwa po kung paano nag-provide ang Lord sa lahat ng mga needs namin doon and we were able to
feed yung aming pong mga kamag-anak. Nakapag-prepare po kami ng salo-salo. Kami po ang nag-prepare sa side ng nanay. Kung kami yung family po namin talaga ang, dahil kami nga lang sana ang pupunta doon. Pero dahil nabalitaan po namin na meron din pupuntang ibang kamag-anak. So naghanda po kami, nag-order kami ng mga food. And nakakatuwa po yung fellowship na nangyari doon. At ang pinaka-the best doon ay yung tumayo po yung nanay ko, sinenyasan ko po siya at tumayo siya at nilid po niya. Kasi alam mo yung nanay ko po tsaka yung tatay ko, gano'n na po yung nakasanayan talaga nila. They are evangelists. Hindi ho nahihiya yun talaga kahit sa anong crowd, no? Tatayo at ano po yun, mag-share ng gospel, no? Nasanay po kami dati yung sa 3 minutes evangelism. So, she did that. Tumayo po siya, sabi niya, in-interrupt niya ng kaunti yung aming kwentuhan. Tapos nag-share siya ng kaunti ng gospel and then pinasunod niya sa sinner's prayer yung mga kamag-anak namin. And I praise the Lord at dahil ilang araw pa lang naman yung kalipas, may nagdala po ng cake tapos pinag-pray po namin yung aming lola. And dahil po yung nanay ko at yung mga kapatid niya, may konting mga samaan ng loob kasi nga nung nakakilala na kami sa Panginoon, um, yung mga tito ko tsaka tita ko, no, na hindi namumuhay sa, you know, sa katwiran ng Panginoon, ah, hindi sila makapag-stay sa bahay. Kumbaga, ang pinaalis sila ng nanay ko kasi nga ayaw nilang ano kumbaga ayaw mag-conform doon sa faith namin, tsaka sa yung gusto ng nanay ko na mabago yung buhay nila. Pero sa sobrang on fire ng nanay ko noon nung maliliit pa kami, tandang-tanda ko na talagang gusto niya i-convert lahat ng mga kapatid niya. Pero yun nga po ang nangyari, dahil yung mga kapatid niya, um, nag nag-asawa ng iba-iba, ganyan, nagkaroon naging broken family. So, nagkaroon ng samaan ng loob dahil pinaalis po sila ng nanay ko. Kung ayaw niyong magbagong buhay niyo, parang gano'n po ang nangyari. Ayaw niyo magbagong buhay niyo, wag kayo rito, umalis kayo. And then, ang tagal na po na hindi sila nakita-kita. So, during the prayer, habang pinagpipray ko yung lola ko, talagang I was led by the Lord to ask for forgiveness and to reconcile with our relatives, no? Ah, pinagpray ko po na mawala na po yung mga hinanakit and we can start new, no? At nakakatuwa po doon talaga nagiiyakan po yung mga kamag-anak namin as I was praying. And talagang nakaka-touch po yung nagyayakapan po yung magkakapatid, yung nanay ko, yung mga kapatid niya, and then si Lola. Nakakatuwa po. And then we were able to talk to our yung mga cousins namin na hindi namin talaga kilala. Hindi namin kilala yung mga kamag-anak, yung mga pinsan namin sa side ng nanay ko. Nakilala namin sila. So, nakakatuwa po, nakaka-bless po yung nangyari sa amin sa last Sunday. Uh, I praise the Lord sa tagumpay din po ng service last Sunday, sa preaching po ni Ate Sai sa inyo, at yung mga performances last Sunday, na-miss ko po lahat. So, balik tanaw po tayo sa ating topic. Dapat po mauuna yung chapter 4, no? Nasa chapter 4 tayo ng John. So, kung titingnan natin yung itinerary ni Jesus from Jerusalem, he went up to the north again, back to Galilee. At nakita po natin, bago pumunta dun sa taas, sa Galilee, madadaanan yung Samaria. So, dapat po ang topic natin last Sunday is the encounter of the Samaritan woman with Jesus. Okay? Pero medyo may mabigat po yan na topic. So, at meron pong special na gawain na gagawin po tayo. Kaya sabi ko, napagkasunduan namin na mas ako yung, sabi niya, ikaw ang dapat, pastor, na mag-discuss niyan. So, nagpalit kami. So, ang natoka po sa kanya is yung healing nung nobleman's son, no? So, balikan po natin sa John chapter 4, kung saan nasa Cana, Galilee po, ang Panginoong Jesus. At ang sabi nga po dito, this is the second miracle na ginawa po ni Jesus sa Cana.
Dahil yung first po ay yung he turned water into wine. So may isa pong official dito, government official kung saan ang kanyang anak ay may sakit at yung kanyang anak ay nasa kanilang bahay, no? Nasa Capernaum. Kung titingnan nyo rin po yung Capernaum, this is one of the towns in Galilee na katabi po ng lake. At later on, madidiscover natin na si Jesus Christ, ginawa po niyang ministry headquarter yung Capernaum. 'Di ba? He grew up in Nazareth, pero most scholars believe na meron pong bahay si Jesus sa Capernaum. At yun po, most of his ministry, tsaka yung mga miracles na ginawa niya in the Galilean region, ay dito po sa Capernaum. Okay? So, yung anak nung lalaki, nung official ay nasa Capernaum, pero yung tatay, yung official ay nasa Cana, Galilee, kung saan na-meet niya si Jesus. And perhaps, narinig din ng official na ito, ng nobleman na ito, yung mga miracles sa ginagawa ni Jesus. So, nilapitan po niya ang Panginoong Jesus at hiniling po niya na pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. No, dahil ito po ay nag-aagaw buhay na. Ang nakalagay po sa New King James Version, for he was at the point of death. So yung sakit po, maaring yung sakit po ng kanyang anak ay malala na at nasa point na po na mamamatay na po yung kanyang anak. At nakita po natin na gusto sana po ng official na sumama si Jesus sa kanya. No? Ini-invite niya si Jesus na sumama sa kanya sa Capernaum para po pagalingin ang kanyang anak. Sa verse 48, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Sabi ng Panginoon, ang mga tao kapag hindi nakakita ng mga milagro, ng mga tanda, ay hindi raw po maniniwala. So, the nobleman said to him, Sir, come down before my child dies. So nandoon po yung urgency noong tatay na pumunta na sila ng Panginoong Jesus. And marirealize natin bakit nagmamadali siya, hindi lamang po yung urgency nung sitwasyon, yung critical situation ng kanyang anak, pero dahil din po dun sa layo nung lalakarin nila. And remember, during that time ay bukod po sa yung mga camel, horses, no, na ang nakaka-afford lang naman ay yung mga mayayaman, ang kanilang means of transportation talaga, yung basic means of transportation ay walking, no? Kaya makita po natin dito na dumating po yung tatay kinabukasan pa, no? The next day pa po dumating yung tatay. So nakita po natin dito, hindi na po sumama ang Panginoon doon sa official, but this is what he said to the nobleman. Jesus said to him, "Go your way, your son lives." Go your way, your son lives. So hindi niya sinasabing will live, ang dinideclare dito is in the present tense na ang anak po niya ay buhay. No? Ang anak mo ay buhay. Or siya ay nabubuhay. No? Siya ay magaling na. Kung ilalagay natin doon sa context ng pinag-uusapan nila or ng sitwasyon ng kanyang anak, sinasabi po ni Jesus na ang anak niya ay magaling na. Okay? Buhay ang iyong anak. At ang nangyari po dito, so the man believed the word that Jesus spoke to him and he went his way. So nakita po natin dito na sabi po ni Jesus, unless na yung mga tao ay makakita ng milagro, hindi sila naniniwala. Pero itong tatay, itong official, nakita po ba natin kung ano ang nangyari? Hindi pa niya nakikita yung milagro, pinaniwalaan na po niya ang salita ng Panginoong Jesus. Kaya, nung dumating po siya and
he was now going down, his servants met him and told him, saying, "Your son lives." Sinalubong na po siya ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga servants, at ibinalita na buhay ang kanyang anak or magaling na ang kanyang anak. Then he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, "Yesterday at the seventh hour, the fever left him." So the father knew that it was at that same hour in which Jesus said to him, "Your son lives." And he himself believed, and his whole household. This again is the second sign Jesus did when he had come out of Judea into Galilee. So this is the second miracle na ginawa po ni Jesus in the region of Galilee. So nakita po natin yung power ng word ng Panginoong Jesus. And in other gospels ay makikita din natin yung power ng word ni Jesus sa mga miracles na ginawa niya ay nagsalita lamang po siya. And we know na si Jesus po, ito pong kwentong ito ay sign. Isinama po ni John itong kwento po ng pagpapagaling doon sa official son to say that Jesus is God. To prove that Jesus is the Messiah, the Son of God. No? At ang purpose doon that believing in Him, we might have eternal life. Kaya po, ano po yung tanda dito na si Jesus po ay Diyos? Ano po dito sa kwentong ito ang makikita natin na nagpapatunay na si Jesus ay makapangyarihan? Na siya po ay anak ng Diyos? Yung kapangyarihan po ng kanyang salita. Amen? The power of His Word. Hindi na po nakapagtataka ito sapagkat sinimulan po ni John ang kanyang aklat describing who Jesus is. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Sino daw yung Word? Yung Word daw ay kasama na, existing na siya. Kasama na siya ng Ama, ng Diyos, noon pa, ng pasimula. At yung Word, the Word, isa sa mga titulo, isa sa mga pangalan ni Kristo ay the Word, no? O yung dito po ay verbo, at sabi po dito, ang verbo ay Diyos. The Word was God. Ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos sapagkat dinidescribe dito ni John kung sino tong word na to. Sabi niya, He was in the beginning with God. Existing na siya before. In the beginning, nandoon na po ang salita. At ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Ibig sabihin po, ang salita, itong personality na to na the Word, ay manlilikha. He's a creator. Sapagkat sabi, all things were made through Him. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. At sabi, kung wala siya, without Him, wala pong malilikha. Wala po itong creation at the whole creation will not be there. Bakit? In Him was life. Itong the Word na to, no, itong salita, nasa Kanya ang buhay. At ang buhay na ito ay ang ilaw ng lahat ng tao. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Dumating daw ang ilaw sa mundong ito, ngunit hindi po siya naunawaan. Hindi po siya tinanggap ng mga tao. At itong salita na ito ay nagkatawang tao. Sabi po, and
The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung salita po na creator, na sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa kanya ang buhay, at siya ang ilaw ng lahat ng mga tao, ay dumating po sa mundo, nagkatawang tao, naging flesh, at nanirahan kasama natin. Ang sabi po ni John, at nasilayan po nila, nakita po nila ang kanyang kaluwalhatian as the only begotten of the Father, the Son of God, full of grace and truth. At dito po, itong the Word na ito na naging tao ay walang iba kung hindi si Jesus. At isinulat po ni John itong aklat na ito, isinama po niya dito yung mga I am statements, isinama po niya dito yung mga miracles, isinama po niya dito yung mga teachings ni Jesus na nagpapatunay na siya po ang anak ng Diyos. He is the begotten of the Father, the Word, who was with the Father in the beginning and was God. Kaya imagine mo, sino ang kausap ng official? The very Son of God. Sino yung kausap ng official? The Creator of the universe in the flesh. Hallelujah. Ang kausap po ng official ay si Jesus, ang anak ng Diyos, ang creator ng universe na nagkatawang tao. Kaya po, ganun na lamang ka-powerful ang kanyang salita. Kaya nung sinabi po ni Jesus, buhay ang iyong anak. Magaling na ang iyong anak. Yun po ay nangyari. Imagine mo, kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutang ito, God created this world out of nothing. Amen? Out of nothing. Wala hong mga materyales na ginamit ang Panginoon. He just speak the word. Kung babalikan po natin yung story of creation in Genesis, in the book of Genesis, the first chapter, nakita po natin, kinukwento po ng author ng Genesis na nagsasalita lamang po ang Panginoon. He said, "Let there be light," and there was light. He spoke the world into existence sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, alam nyo, yun talaga yung ginamit ni John na title ni Jesus, the Word. Alam niyo kung bakit? Because ang target audience ni John dito are both Jews and Gentiles, the Greeks. Kasi ang background ng mga Hudyo, alam nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Because God created the universe by His Word. At ganoon din naman po sa mga Greek, no? Sa mga philosophers, yung salita, the word, or gnosis, no? Gnosis. Para po sa kanila, yan po ang means of salvation nila, no? Yung wisdom, the word. Kaya po yung mga maraming sa panahon na yun ay mga philosophers na talagang pinag-aaralan po nila ang salita, no? Ang communication. Dahil naniniwala sila na ito po ang means of salvation nila, yung knowledge. Kaya nagkaroon po ng religion dati na Gnosticism. No, yun po yung mga false teachers na nakalaban din ng mga apostle during the time. No? Kaya po, naiintindihan nila yung ginamit na title ni Apostle John dito, the Word.
Both the Jews and the Greeks, the Gentiles, understand ito pong title na ginamit ni John. Para sa mga Hudyo, yun pong salita na to ay makapangyarihan. Yung the word na ito ay personality din in the Old Testament. Hindi lang ito basta salita na nasa isip ng Diyos. Katulad po ng sinasabi ng mga INC. No? Na hindi raw Diyos si Kristo dahil yung title dito na verbo ay ibig sabihin daw si Jesus ay nasa isip ng Diyos. He is in the bosom of the Father. He is not the Son of God. No? Para sa kanila ay tao lamang si Jesus. Pero hindi po yun. Pag ni-research nyo po in the Old Testament sa mga Hudyo, personality po yung the Word of God. Jesus is the Word of God. Alam nila na si Yahweh, no, is God, yet meron ding Spirit of God na hiwalay kay Yahweh at meron ding the Word of God na hiwalay kay Yahweh. Kaya actually even in the Old Testament, yung konsepto ng Trinity ay nandoon na po. And the Son of God in the Old Testament is called the Word of God. The Word of God. So, ginamit po ni John yung title na yon dito sa kanyang opening statement sa Gospel of John para ipakita po na si Jesus Christ is the Word of God in the Old Testament, Creator of the universe. Hallelujah. At ngayon, kausap po siya at kaharap siya, no? Si Jesus, nung official. Alam natin na kinreate ang Lord ng sanlibutan ito out of nothing. Kaya ang kapangyarihan ng Panginoon, ng kanyang salita, ay hindi po nalilimitahan ng space, ng time, ng matter. Amen? Hallelujah. Ang salita po ng Panginoon, He created all of these things out of nothing. Kaya nung sinabi po ni Jesus na magaling na ang iyong anak, buhay ang iyong anak, kahit po nasa Capernaum po, ilang milya po ang layo noon sa Cana, Galilee, nangyari po yung sinabi ni Jesus doon sa anak po ng official. Bakit? Sino si Jesus? Ayun, He is the Word of God. He is Creator. His words are powerful. Hallelujah. Powerful po ang words ni Jesus. Lalo na kapag pinaniwalaan po natin. Amen? Pag pinaniwalaan po natin ang salita ng Panginoon, we have a lot of stories in the Bible na pinaniwalaan nila ang salita ng Panginoon. And it happened. And it happened. So, nawa, maging ganito rin po ang attitude natin, katulad po nitong official na ito. No? Na kahit hindi natin nakikita, ay naniniwala po tayo. Maraming tao ang kanilang principle ay to see is to believe. Pero po sa atin, ang principle natin, pag sinabi ng Diyos, it will happen. Pag ang salita ay galing sa Diyos, it will happen. We don't need to see anything. Basta galing sa Panginoon, salita niya at sinabi niya, it will happen. Ganun po dapat ang ating paninindigan sa salita ng Panginoon. And I have experienced that in my life sa marami pong season ng buhay ko. Lalo na po sa church planting natin, dito po sa San Juan, sa ating church, na hindi naman natin nakikita. I was testifying kung paano nagsimula ang church na ito
sa tatay ko, sa parents ko nung nakita nila tong ano. Sabi po nung tatay ko, umaakyat pa lang sila ng hagdanan, naiiyak na siya. Naiiyak na siya. Kasi nakita po niya kung yung kalagayan ng church nung nasa F. Blumentritt pa po tayo. And he was also able to attend our 3rd anniversary doon sa Digi Park. Pero hindi pa po niya nakikita itong church natin. Umaakit pa lang daw siya dyan sa hagdanan, naluluha na po siya. Lalo na nung nakita po niya, nakapasok na sila dito sa church, talagang amazed na amazed po siya sa ginawa ng Diyos sa ating church. At nung kinuwento ko po kung papaano po naghimala ang Diyos sa ating church na wala po, wala tayong pondo, wala tayong pera, pero nakapag-down tayo. Dalawang location na po ito, no? Kung papaano pin-provide ng Lord yung mga material na bagay, yung mga equipment natin, yung mga upuan natin, lahat yan, yung mga furniture natin. Saan galing lahat yan? Sabi ko, Tay, hindi ko po nakita, hindi ko ni sa panaginip po anong pangarap, hindi ko nakita itong nangyayari sa amin dito. Pero lahat ito ay salita ng Panginoon. Lahat ito ay in-reveal ni Lord step by step. Iyak sila ng iyak nung kinukwento ko po yung miracle ni Lord sa ating church. At yun po ang lagi kong pangahawakan, na ang Diyos kapag siya po ay nagsalita, gawin po natin. Sumunod po tayo. Kahit na parang imposible, parang hindi natin maintindihan, parang irrational po siya kung titingnan natin, but still, sumunod po tayo, mag-obey tayo. Because kapag naniwala tayo at sumunod po tayo sa salita ng Diyos, doon po natin makikita ang miracle. Katulad po ng official na ito, pinapasama sana niya si Jesus eh. Pero sabi ni Jesus, hindi na kailangan. Magaling na ang iyong anak. Hindi po nagpumilit yung lalaki na, hindi ko pa nakikita. Tingnan ko muna kung totoo talaga na magaling na siya, halika sumama ka sa akin. Hindi po ganon ang naging faith ng tatay. Kahit hindi pa niya nakikita na magaling na yung anak niya, dahil sinabi ng Panginoon at pinaniwalaan niya yung salita, nangyari. Diba ganon din sila Peter? Sabi ni Lord, ilaglag mo yung net. Sabi ni Peter, sa pagkakaalam ko, Lord, hindi ako makakahuli ng isda, pero dahil sinabi mo, susunod ako. And miracle happened. Sa church po natin na ito, ang dami pong sinabi ni Lord na sinunod po natin at pinaniwalaan po natin. That's why the Lord is blessing us. Itong church na to ay testimony ng pagiging Diyos ng Panginoon, ng miracle ng Panginoon, ng power ng word ni Lord. At nawa na catch natin yung message ng Lord last Sunday, na powerful po ang salita ng Panginoon, and we have to believe it. Amen? In order to see the miracle. Ang dami pa pong gustong gawin ng Lord sa ating mga buhay, only when we believe His word. Tayo po ay dumako sa ating panalangin at panatilihin po natin yung attitude natin na yan at yung lesson na yan na paniwalaan natin ang kanyang salita as we pray for our prayer concerns. So pag-pray po natin ang ating discipleship system because this is God's word, right? Saan po yan? Matthew 28 verses 19 and 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything that I have commanded you. And behold, I am with you always, even to the end of this age. Word ni Lord yan eh. So kapag pinaniwalaan natin yan, yung kanyang strategy, universal strategy, mangyayari po yan. Palalaguin ng Lord ang mga tao, pararamihin po ng Panginoon at ang mga tao dito sa ating church. So pag-pray po natin, i-bless po natin, let's speak blessing sa mga tribe leaders, sa ating mga tribe members, provision ng Panginoon sa ating discipleship needs. Kasi
magkakaroon na ng next batch ang ating retreat, Foursquare retreat. This will happen on July 11. So we need provision para po sa ating registration fee, no? Uh, at yung mga materials po na ginagamit natin. So ang Lord po ang magpo-provide. Amen? Because kalooban niya to at salita niya ito. All we have to do is to believe and obey. Evangelization of San Juan City. Yung pag-evangelize ba, word ba to ni Lord? Yes, word ni Lord yan. No, sabi po sa Mark chapter 16, preach the gospel to all creature. Diba? You will receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you will be my witnesses. No? Magte-testify tayo. So, word ni Lord yan. Kalooban ng Panginoon yan na tayo po ay mag-share ng gospel. So, pag-pray po natin yung 7 pillars of society, no? Outreach dito po sa Barangay St. Joseph. Pag-pray po natin yung ating 4Ps, family development session, PNP, Bible study, and Sunday service. Tapos ngayon po ay wino-work out po namin yung campus ministry natin, yung PVEP po natin. So, ayan po. Muli po kaming umattend ng training last week. So, napakaganda po ng ginagawa ni Lord. So, nakapag-identify na rin po kami ng bagong school na pagtuturuan natin, yung Pedro Cruz Elementary School. Okay? So, pag-pray po natin yung principal, mag-courtesy call kami dyan. And again, sa superintendent po ng Division of Schools dito po sa San Juan. And pag-pray nyo po kami na maging favorable po ang aming pagpunta sa kanila. And then, church departments, pag-pray po natin lahat ng mga departments natin na ang Lord ay gamitin po silang lahat, no? Para po ipatupad kung ano po yung vision ng Panginoon sa ating church. Let's pray for wisdom and guidance sa ating mga leaders, new and additional leaders po sa ating church, new ministries and heads, at yung mga guests po natin. Ang dami na naman, nakita ko po yung guest information slip natin. Ang dami na naman pong winelcome last Sunday, and we pray na lahat po sila ay magstay, no? At tuloy-tuloy po ang pag-attend nila sa ating church. Okay? And then pag-pray po natin yung May calendar of activities natin. This coming Saturday po, meron pong outreach na gagawin ang ating mga kababaihan through Zumba, no? Fitness siya, exercise, pero ang layunin po nito ay magdala ng kaluluwa sa Lord. No? Di ba? Galing, no? So pag-pray natin yung success ng kanilang event this coming Saturday. So, nakita ko kanina may attack na kagad ng kaaway kasi si Sister Carol, paghatid ng mga towel na gagamitin nila sa Sunday, talagang hilong-hilo po siya, no? Talagang halos hindi siya makalakad, ang sama po ng pakiramdam niya. And sabi ko, pinag-pray ko po kanina na i-heal po siya ng Panginoon para maka-join po sila sa darating na Saturday. So, pag-pray po natin yan. And then yun nga po, mga healing sa mga may sakit po nating mga mahal sa buhay, mga kapatiran, pag-pray po natin ng kanilang kagalingan. Si Nanay Mirla po ay nung Saturday ay pinuntahan ko din na ER din po siya kasi namaga yung kanyang tuhod. So, pag-pray po natin yung mga may sakit nating mga kapatiran. And then blessing for our partners, supporters, and givers. Nakakatuwa po yung mga generous nating mga kapatiran at saka mga nagbibigay sa ating church para matugunan po yung mga needs natin. So, naging successful po ang ating DVBS, no? Yung ating Vacation Bible School. Thank you po sa ating mga teacher, sa pangunguna po ni Teacher Tet, no? At saka yung isa nating teacher lumipad na papuntang UK. We praise the Lord for the life of Yana, no? I was not here last Sunday para po makita sila for the last time. Pero nandun naman po ako nung nakaraang week para i-bless po yung kanilang bahay dito sa Quezon City, part na po ng Quezon City. So, naging successful po yun dahil may mga partners po tayo na nag-donate para yung mga bata po na walang kakayahang magbayad ng registration fee ay naka-attend.
no? And we praise the Lord doon sa dami po ng bata, 3 group po sila, no? 3 groups po, no? Tinuruan po, dinivide sila into 3 groups. Nakakatuwa po yung success ng ating Vacation Bible School, no? At last Sunday naman po ay ah, nag-ask po ng support ang ating mga kabataan for their youth camp, district youth camp. So, kung meron pa po na gusto pong mag-bless sa kanila, mag-invest, no, para ma-bless po ang ating mga kabataan at sila po ay patuloy na gamitin ng Panginoon, patuloy pa po kayong mag-send, okay? At lastly po, pag-pray natin ang ating gobyerno. Ngayon po talagang everyday, may mga churches po dito sa San Juan na palitan po kami, no, na magpi-pray po talaga sa ating government, sa ating bansa. So meron pong ang ginagawa po namin, may mga apoy representatives po kami na pumupunta sa City Hall or naglalakad po dyan sa vicinity o sometimes pag open na pumapasok po doon para ipag-pray po ang San Juan City, ang government at ang ating bansa. Nakita nyo naman po kung ano po nangyayari sa ating Senado, anong nangyayari po sa ating Congress, no? Nangyari sa bansa natin. Let's continue to pray na ang Diyos po ilantad, i-reveal ang katotohanan at yung mga nagsisinungaling po at talagang pinagtatakpan po yung mga kasinungalingan o nagmamaniobra po para yung accountability ay hindi po matuloy, no? Mapanagot yung mga corrupt na mga government officials, no? Nawa i-expose lahat ng Panginoon. Expose ni Lord. At kung ano man yung magandang plano ng Panginoon, despite sa chaos na nangyayari, ang Diyos po ay still in control sa ating bansa. So yan po yung ating mga prayer concerns. The Lord bless you as you pray at tanggapin po natin ang victory ng Panginoon sa ating mga panalangin. Amen.
To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Give Him all the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Amen. Lord, we give you all the glory, all the praises, all the honor, and thanksgiving for all you have done, Lord, for the great and mighty things you have done. It is because of your word, the power of your word. Thank you for the miracles. Thank you, Lord, for the answered prayers. Thank you, Lord, for healing. Thank you for wisdom. Thank you for your provision, Panginoon. It's all because of your word. It's already um, said in your word, Panginoon. It is already written in the Bible. Kaya, Panginoon, hayaan mo that as we read your word, let your words become alive, Lord, in our heart. And Lord, kahit hindi po namin nakikita, paniwalaan namin ang iyong salita. And we will see greater things, Lord, ahead of us. Father, we bless you and we give you thanks for all that you've done tonight. I speak your blessings to all the workers, to all the people, Panginoon, our brothers and sisters who joined us tonight. Bless their family, bless their business, Lord. Bless their job, Lord. Hallelujah. Even the students, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. We give you all the glory, Panginoon, for tonight's service. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for joining us for our Wednesday prayer meeting. See you again next Wednesday at sama-sama po ulit tayo mag-pray kay Lord. Amen. The Lord bless you.